Rob, lalaki lang ba ang pwedeng tumitig ng masama? Wala bang nagrereklamong lalaki na tinititigan ng isang babaeng para siyang hinuhubaran? Applicable po sa lahat ng gender ito pong anti-bastos law. Yes. Kahit babae po, babae sa babae, lalaki sa lalaki, lalaki sa babae, lahat po ng arrangements na yan, pinagbabawal po yung mga ganyan na mga intrusive look, ganyan, yung mga Ayun. pangbabastos. Opo. Ayun, okay. O, so pwede rin pala yun sa babae. Pero alimbawa, pupunta ka sa isang gay bar at merong mga nanghahalina doon. Eh di syempre nakatitig kang ganyan. Eh yun naman ang kanilang trabaho. Ano yun? Pwede ka rin ba mahabla? Ibang usapan naman po yun sapagkat anticipated po yun. Ang keyword po ng batas ay unwanted. So pag ini-invite mo yon or kaya pumunta ka sa isang lugar na that is wanted, okay, Oo. wala pong liability under the law. Correct. So pag sumasayaw ka ng ganon at tinitigan ka, oh, Bakit may nginig? huwag kang May nasignal. magrereklamo. Opo. Oo, ganon. Okay. So Dr. Camille, anong epekto naman sa pag-iisip at emosyon ng isang babae na nakakaranas ng ganong klaseng malaswang pagtititig? Actually, malaking epekto yun, Ate Corinda, kasi merong pagkakataon na unang-una, baka it will cause yung anxiety. At the same time, yung possibility na sa sobrang takot niya, eto na, magkakaroon na ng phobia, magkakaroon ng trauma, baka mamaya merong isang nagkakagusto sa kanya ng totoo, pero ang tingin niya kasi masama yung tingin nitong tao na to. Yun yung magkakaroon, maiiba, ma-projected niya yung displaced anger, lahat, pwedeng ganon. Pero sa pagkakataong ito, no, alam nyo, kung sakasakali man makasuhan si Ugto dito na para sabihin na nambabasto siya or whatever, alam nyo, malaking factor dito yung psychological assessment. Kasi tatandaan natin na itong pagtingin na to, hindi siya considered na mental issue. It can be considered a mental issue kung ito ay bahagi ng kanyang personality. And if it is a personality disorder, yung pong ginagawa niyang parang disrespectful behavior, pwede po nating sabihin na, eto, may antisocial personality to, merong narcissist to, o kaya naman, pwedeng impulse control, dahil kasi hindi niya makontrol yung kanyang pagtingin na ganun. Ayun. So kailangan talagang pag-aralang mabuti, ano? Mahirap din kasi yung nambibintang. Wala namang kasalanan, pero siguro dumating na sa kasukdulan si Ninya. No? So, Dr. Love, ano naman ang maipapayo mo sa mga lalaki pagdating sa ganitong usapin? Bawal tumitig. Real short and sweet. Paano pag nanonood ka ng Binibining Pilipinas? Alam mo, ate ko rin kasi sa buhay natin, hindi natin ma-appreciate lahat. Hindi natin ma-expect na ma-appreciate ng tao ang personality natin. Marami dyan ang maaaring matutuwa sa'yo. Merong mga tao na pag nakita ka parang, hindi, asiwa sila na makita ka. Lalo siguro, let's face it, sa mga kapatid natin na nakulong, no? Parang na-stigmatize sila. Pagtingin pa lang sa'yo, parang masama nang iniisip. And that could possibly be true sa kaso ni Ugtong. Sa akin lang, Ugtong, whatever it is, maaaring pangit ang pagtingin sa'yo at maaaring totoo naman yung accusations nila. Ikaw ang nakakaalam nun, no? Pero ngayon na alam mo na at ipinresent sa iyo ang pananaw ng ibang tao doon sa pamaraan ng pagtingin o pagtitig mo sa kanila, ikaw nang mag-adjust. At kung sakali man, kagaya ng binanggit ko kanina, naka-offend ka kahit hindi mo sinasadya, marapat lamang at magandang makita na humingi ka ng paumanhin. Ayun. Simply said.